Wala siyang ibang pamilya. Sanggol pa lang siya nung napunta siya dito. Sa loob ng mahabang panahon, walang pumunta para hanapin siya. Manahimik ka! Huwad kang pare! Mga sabwatang aswang kayong dalawa! Walang diya ka! Sana pala pinatay na kita. Mas malakas ang dalawa kesa sa isa. Sa ordinaryong mga tao, ang magkaroon ng buong pamilya ay isang malaking biyaya. Ngunit para sa aming mga naulila at iniwan ng aming magulang, sobrang malaking biyaya ang makatagpo ng taong hindi kami ituturing na iba. Magandang araw po sa inyong lahat. Bilang isang taga-subaybay ng inyong channel, bigla ako naingganyong isalaysay ang aking kwento. Ako nga po pala si Iggy Boy at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, ano namang mukha yan, Franz? Hulaan ko, napagalitan ka na naman ni sister, no? Ano pa nga bang bago? Palagi naman niya akong pinagsasabihan pero hindi lang kinaiinisan ko. Eh kung hindi yun, ano pala? Naiinis ako sa boses ko. Kahit anong practice ko, hindi man lang gumaganda, nakakairita na. Huwag kang susuko. Isipin mo lang palagi kung bakit ka nga ba kumakanta at anong dahilan ng pagkanta mo. Kasi, singer ang nanay ko. Kung makilala ko sa pagkanta sa posibilidad na makita ko siya. Bakit kasi hindi mo naman ang ganda ng boses ng nanay mo eh? Hindi ko din alam. Yun nga ang kinakainis ko Bakit ang katakawan lang ni nanay ang naman ako? Ano sinasabi mo dyan, katakawan? Paano mo naman nalaman na matakaw ang nanay mo? Palagi yung sinasabi ni Sister Jane. Naniwala ka naman. Ang tagal mo na dito pero naniniwala ka pa din sa mga simpleng biro ni sister. Nga pala, hindi mo pa gustong umalis dito? Kung aalis ako, saan naman ako titira? Kapag nagkaroon na ako ng trabaho, dito pa din ako titira. Ito na ang bahay natin, di ba? Sila na ang pamilya natin. Hindi ba ganun naman ginagawa ng mga tao? Nagtatrabaho sila sa labas tapos uuwi pa din sila sa pamilya nila. Bakit? Ikaw? Balak mo bang umalis dito? Hindi no. Alam mo naman ang pangarap ko, maging pare. Kay Father James ko gustong matuto. Sigurado namang madami ka nang natututunan. Wala namang masama kung matuto ka din sa ibang pare. Alam mo, madami nagsasabing may magagaling daw na pari sa Maynila. At marami din nagsasabing may mga korap na pari doon. Ikaw naman, naniniwala ka sa negatibo pero hindi ka naniniwala sa positibong naririnig mo mula sa akin. Hindi naman sa ganun. Ang sinasabi ko lang may mga bagay kang matututunan sa Maynila na pwedeng magandang epekto. Pero pwede ding masama. Gusto ko lang sabihin sa'yo na wala akong balak mag-Maynila. Gusto kong dito lang magturo at maglingkod sa mas marami pang batang katulad natin. Sa bagay, tama ka naman dyan Eh di, habang buhay tayo magsasama niyan. Hoy, ano sinasabi mo dyan? Bakit? Gusto mo bang maging sakristan na lang habang buhay? Hindi no, gusto kong maging choir leader. Ikaw, gusto mong palitan si Father James. Ako naman, gusto kong ako ang pumalit kay Sister Jane. Naririnig mo ba ang sarili mo? Sister nga ang nagiging choir leader kaya malamang sister din ang dapat pumalit kapag umalis na si Sister Jane. Grabe ka naman. Malay mo naman may pag-asang lalaki ang pumalit pagdating ng araw na yun. Medyo matagal pa naman kaya huwag mo na nating isipin. Malay natin. Oh, tignan mo yung babaeng yun. Bakit mag-isa lang siya sa gilid at hindi din kipaglaro sa mga bata? Masyado ka kasing abala sa pag-aaral. Hindi mo napapansin ang mga bata dito. Eh, sino ba kasi yan? May nakakahawa ba siyang sakit? Mukha kasing iniiwasan siya ng mga bata eh. Bata pa lang siya, nakatira na dito sa simbahan na parang hindi basta magulo. Anong sinasabi mo? Mas magulo ka kamong magpaliwanag. Siya si Shaira. Si Sister Jane ang nagpalaki sa kanya. Katuwang niya yung mga nanay na bumibisita tumutulong sa simbahan. Sanggol pa lang siya nung nakita sa gate ni Father James isang umaga. Ha? Pero bakit hindi ko siya madalas nakikita? Bakit? Bukod sa aming tatlo ni na Sister Jane at Father James, may kilala ka pa bang iba?
Ah, pasensya naman. Naging abala kasi ako sa pag-aaral. Hindi ko namalayan na ganun na pala katagal yun. Naiintindihan ka naman namin nila, Father. Hindi mo naman nakakalimutan ang mga obligasyon mo. Nakalimutan mo lang kilalanin ng ibang tao sa paligid mo. Pasalamat ka talaga may isang ako sa buhay mo. Eh di salamat. So, kaninong pamilya nakatira ang batang yan habang lumalaki? At paano siya naging kakaiba? Kasi sinasabi ng ibang bata na demonyo daw siya. Hindi kasi siya nakakapasok sa loob ng simbahan. Ano? Pinagbabawal siyang papasukin? Nino, hindi pwede yun Aba, matindi ka namang mag-isip. Ano ba kasing dahilan? Bakit hindi mo nalang sabihin agad? Ito na nga, di ba? Panay kasi yung singit mo eh. Hindi man lang ako makapagsalita ng tuloy-tuloy. Eh, pasensya na. O sige na, tuloy mo na yung kwento. Ito na nga. Wala naman nagbabawal sa kanya. Lahat ng bata dito tinuturuan magdasal at maging palasimba. Yun nga lang, ang sabi ni Sister Jane, simula daw noong baby pa siya, ayaw na niyang pumasok. Palagi siyang umiyak at hindi tumitigil kahit mukha ng talong ang balat niya. Madaming beses yung sinusubukan, pero talagang may nangyayaring hindi maganda. Minsan nga, sinubukan niyang pumasok pero 2 hakbang pa lang nahihimatay na siya. Takot na takot doon si Sister Jane dahil tumigil sa pagtibok ang puso niya. Ano? May ganun palang insidente dito? Oo, hindi nga yung pinapaalam sa lahat pero madami kasing nakakita kay Shaira na nawalan ng malay. Kaya naman hindi na din natago at nagkaroon ng bulong-bulungan. Yung mga bata din iniisip na demonyo siya kasi hindi siya pinapayagan sa simbahan. Sandali nga. Oh, bakit? Saan mo gusto pumunta? Tuturuan ko lang yung mga batang yun. Hindi lahat ng taong hindi makapasok sa simbahan ay demonyo. Mali ang... Maupo ka muna, kumalma ka lang dyan. Lahat naman sila ay napagsabihan na ni Father pero sadyang magaling mag-isip ang iba sa kanila. Hindi mo mapapaniwala nang walang sapat na ebidensya, lalo na't bukod tangi nga si Shaira. Wala na akong nagawa, kundi pakinggan na lang ang mga kwento ni Franz tungkol sa batang babaeng yon. Kahit ako ay napapaisip kung may ibang taong katulad niya. Gusto ko mang may gawin o sabihin, pero wala akong masyadong alam sa mga nangyayari. Mula kasi nang malaman kong pwede kong sundan ang yabag ni Father, nagsumikap akong pag-aralan ng lahat. Lumalabas lang ako sa kwarto ko kapag oras ng pagkain o kaya naman kailangan ng sakristan tuwing linggo. Dahil sa mga sinabi ni Franz, bigla akong napaisip. Kaya naman napagdesisyonan kong maging mapagmasid at ibalanse ang oras ko sa kinabukasan at kasalukuyan. Isang gabi, habang natutulog ako, biglang may gumising sa akin. Ano ba naman yun? Bakit mo pa akong ginigising? Samahan mo muna ako sa likod, iihilang ako. Buksan mo na lang yung mga ilaw sa hallway. Naantok pa ako eh. Ayoko, pinaalis mo kasi si Gerald dito, di ba? Siya lang naman nakakasama kung umihi sa gabi. Eh bakit hindi ka sumama sa kanya? Isa pa, hindi ko siya pinaalis, ano ba? Hindi mo nga pinaalis pero ayaw niyang makasama ka. Bakit? Kasi takot na takot sa'yo yun eh. Hindi ko din alam. Bakit ngayon mo ko chinichismis? Umihi ka na lang doon, baka mamaya dito ko pa umihi, bumaho pa dito. Samahan mo na kasi ako, sige na po. Ay wow, napakagalang mo talaga kapag may kailangan ka. Sige na, tumayo ka na dyan. Para naman akong santo na niluluhuran mo. Yun, salamat. Ramdam ko ang tuwa ni Franz nang pumayag ako. Humihikab naman ako habang papunta sa banyo. Nasa likod ng simbahan itong maliit na apartment kung saan may mga kwarto na tinutulugan naming mga inampon ng simbahan. Noong hindi pa ganoon kaasinsado ang simbahan, maliliit lang na kubo ito hanggang sa binagyo at madaming mga tao ang tumulong para maging isang apartment. Yun nga lang, ang mga banyo ay nasa magkabilang dulo at nasa likod. Kaya naman medyo naduduwag si Franz lumabas tuwing gabi para umihi. Habang nasa banyo siya, may narinig akong matinis na boses ng isang batang babae. Kaya naman sumilip ako at hindi ko namalayan na nakita din ni Franz. Bago pa man siya makapagsalita,
Natakpan ko na ang bibig niya at hinila siya palayo. Sandali lang. Ano ba yun? Bakit mo ko hinila palayo? Hindi ba si Shaira yun? Hinila siya ng kung sino, bakit hindi natin tulungan? Mukhang alam nilang nakatingin ako kaya naman hinila niya palayo si Shaira para hindi natin makita ang mukha niya. Maayos ang usapan nila kaya naman sigurado kung hindi yun ikakapahamak ni Shaira. Talaga? Ano bang naging usapan nila? Sa tingin mo, sino yun? Braso na lang ang nakita ko eh. Nakatalikod din si Shaira at sa tingin ko lalaki yun. Ano? Meron ng boyfriend si Shaira? Pero bata pa siya. Masyadong malisyoso naman ang isip mo. Paano mo nasabi boyfriend agad? Hindi ba pwedeng kuya o tatay niya? Malay mo kung mag-anak niya, di ba? Pwede din, pero paano siya makikilala? Ang sabi ni sister, walang kahit sinong bumibisita sa kanya simula pagkabata. May punto ka naman pero wag natin siya pag-isipan ng mali. Mas maganda sigurong ipaalam muna natin to kay Sister Jane o kaya kay Father. Halika na, bumalik na lang ulit tayo sa pagtulog. Paano kung isa sa mga lalaking kasamahan natin ang nananamantala kay Shaira? Ano ba naman yung mga pinag-iisip mo? Bakit kasi hindi natin alamin? Halika na, tignan natin sila. Hindi tayo pwedeng mangialam. Hindi bang sabi ni Father ang mga bagay na hindi naman kailangan ng tulong hindi natin dapat pangimasukan? Oo na, kapag may nangyaring hindi maganda kay Shaira, ikaw ang sisisihin ko. Ewan ko sa'yo. Kung ayaw mong matulog, di wag. Basta ako matutulog na lang ulit. Sandali lang naman, hintay mo ako. Yung ugali mo talaga. Ano na naman bang sinasabi mo? Pumasok ka na lang dito, isarado mo nang mabuti yung pinto. Ikaw na mag-lock, aakyat pa ako dito eh. Ay nako, ikaw na nga humingi ng pabor, ako pa magsasarado, kainis. Wala na akong nagawa nang makahiga na si Franz sa taas ng double deck. Ako naman ay sinarado din ang pinto at muling nahiga. Hindi agad ako nakatulog at patuloy na iniisip ang nakita ko kanina. Kulubot ang balat ng kanyang braso at mukhang hindi siya ordinaryong tao. Hindi ko na lang sinabi kay Franz dahil ayokong mag-isip siya ng kung ano-ano. Nang marinig kong humihilik siya, dahan-dahan akong naglakad papunta sa likod. Hindi kasi ako matahimik sa nakita ko, pero sobrang dilim ng paligid. Hindi ko na din narinig ang boses ni Shaira, pero amoy na amoy sa hangin ang nabubulok na dugo. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, nakita ko si Sister Jane na nakaupo sa gilid. Kaya lumapit ako sa kanya dala ang plato ko. Sister, bakit po mga katulad kong malalaki na at kaya magtrabaho, hindi nyo pa din binibitawan? Hindi po ba dagdag lang po sila sa palamunin dito? Grabe ka naman sa palamunin. Sino ba nagsabi sa inyan, ha? Gumamit lang po ako ng salitang naririnig ko sa ibang mga nanay na tumutulong dito. Mababait nga po mga taga dito sa baryo natin pero ang iba sa kanila, sobrang galing magpakalat ng chismis. Hindi ko naman alam kung matutuwa ba ako o maiinis eh. Po? Noon kasi wala kang alam kundi ang mag-aral. Wala kang kaalam-alam sa mga nangyayari sa paligid mo eh. Pero ngayon tignan mo, nakikinig ka na ng mga chismis. Tsaka mukhang detalyado pa. Mukhang madami ka ng oras ah. Hindi naman po. Palagi ko naman po naririnig yun pero hindi ko lang po pinapansin. Pero ngayon napaisip nga din po ako. Hindi po ba dapat binibitawan nyo na yung mga nasa tamang edad na? Ano ka ba? Dito, hindi tayo pwedeng mamili kung sino ang kukupkupin sa hindi. Basta kailangan ng tulong, kailangan natin tulungan. Kung kailangan nila ng bahay, aamputin natin sila dito. Kung kailangan naman nila ng pagkain, edi paghahain natin sila. Kaya po ba hindi nyo tinatabo yung mga katulad namin? Pwede na po kaming mamili ng landas kung gusto namin. Malaking tulong din nandito kayo. Madami kayong nagagawa na hindi namin kayang gawin. Isa pa, ikaw ang leader ng mga sakristan. Gusto mo din sundan ng yapak ni Father. At saka 5 na lang naman kayo dito. At lahat kayo ang gustong paglingkuran ang lugar na to.
Kaya kahit gusto naming may iba kayong tahakin, nire-respeto namin kung anong gusto at nasa puso ninyo. Kaya naman po pala hindi kayo naapektuhan sa chismis. Ay nako, ang chismis ay chismis lang. Pwedeng pakinggan pero hindi lahat pwedeng paniwalaan. At saka isa pa, kapag hindi naman totoo ang mga kumakalat, hindi natin kailangan magpa-apekto, no? Kung nahihiya ka dahil doon, hindi mo na dapat maramdaman yan. Naiintindihan mo ba? Opo, maraming salamat po ha. Kahit papano, hindi ako dapat masaktan kapag narinig ko po ulit yun. Nga po pala, tungkol kay Shaira, hindi po ba siya kumakain kasabay naming lahat? Kilala mo din si Shaira? Aba, nakapagtataka ka na. Ikaw pa ba si Iggy Boy na kilala namin? Oo naman po. Niisip ko lang po kasing mas maganda kung magiging bukas po ang isip ko sa nangyayari sa paligid ko habang pinaghahandaan ko pong kinabukasan. Oh, mabuti naman pala. Nga pala, bakit mo pala natanong si Shaira? Kasi po, minsan ko siyang nakita na malayo sa ibang bata. Lahat po kasi ng mga bata dito magkakaibigan. Pero siya po palaging malayo at mukhang takot sa tao. Oo eh. Sinusubukan naman namin siyang isama sa mga bata nang matutunan din niyang makisama. Pero nagkakaroon kasi ng hindi inaasahang pangyayari kaya inaayawan siya. Po, pero mabait naman po siya. Oo, totoo naman. Mabait siya. At napakagalang na bata. Hindi siya basta mananakit na lang. Pero sinasabi ng mga bata na sinaktan daw sila. Alam din naman namin hindi magsisinungaling ang mga bata dito. Kaya minsan, inilalayo na lang namin si Shaira. Pero madalas nilalayo niya ang sarili niya. Nasan po siya ngayon? Samahan ko po siyang kumain. Ay nako, tulog na tulog pa siya. Mukhang hindi nakatulog kagabi dahil sa kakaisip. Ganun naman ang bata eh. Iniisip nila palagi ang mga nagawa nilang hindi naman nila sinasadya. Bakit po? May nangyari po ba kahapon? Oo eh. Habang nagbabasa silang lahat doon sa maliit na library, hinampas niya ng coloring book yung isang bata. Hindi ba kaya sila pinapasok doon kapag hapon? Kasi oras ng pagdadasal nating mga katandaan. Yung isang bantay naman nakapikit din at nagdadasal kaya hindi nakita. Ano pong nangyari dun sa isang bata at bakit daw po ginawa yun ni Shaira? Ay, maingay daw kasi yung batang yun eh. Sinabihan daw ni Shaira na manahimik. Pinagtatawanan pa daw siya. Kaya hindi na nakatiis. Ayun, may malaking bukol tuloy sa noo. Panaiiyak si Shaira kagabi sa kwarto niya. Hindi naman namin napatahan kaya naman niniyaan na lang namin. May sarili po siyang kwarto? Wala pong matandang kasama? Maliban sa akin, ang mga sister din ay natatakot kasama siya sa kwarto. Ang mga bata ayaw din kasing iniisip nila na may gagawing masama si Shaira sa kanila. Kaya yun, mag-isa lang siyang natutulog dun. Hindi po ba delikado yun? Paano po kung may isang batang pumasok sa kwarto niya at gantian siya? Naisip naman na din namin yun. Kaya naman, ang susi ng kwarto niya ay nasa akin. Nakakulong po siya tuwing gabi? Naku, hindi ah. Kumbaga sa labas, hindi mabubuksan ng pinto niya kung hindi gagamitan ng susi. Pero mula sa loob, mabubuksan naman niya to. Walang makakapasok sa loob nang walang pahintulot niya. Sa totoo lang lahat ng kwarto ay ganun. Kaya po pala. Nga po pala sister, wala po bang tatay o kuya si Shaira o kahit sinong kapamilya niya? Ay nako, sanggol pa lang yan nang iwan siya dito. May mga kasabayan din siyang sanggol noon. Kaya kung may mga kamag-anak siyang pumupunta o bumibisita, kailangan muna nilang dumaan sa amin. Sa ngayon, sa Shaira, walang kahit sinong naghahanap o kahit nagtatanong man lang. Bakit iho? May nagtatanong ba sa iyo? Wala pa naman po pero nakita ko po si Shaira kagabi. May kausap po siyang isang tao. Hindi ko po nakita ang mukha niya pero base sa laki ng kamay mukhang lalaking matanda sa kanya. Ano? Lumabas si Shaira kagabi? Bakit hindi ko alam yun? Mamaya tatanungin ko siya. Sigurado ka ba sa nakita mo, ha? Opo, kasi yung suot niyang damit nung araw na yun din po yung nakita ko. Hindi po kaya may boyfriend na si Shaira? Kapag ganyan ka mag-isip, iisipin kong si Franz ang kausap ko eh. Oshi! Narinig ko na ang gwapo kong pangalan. Bakit po sister? Ano pong sinasabi ng isang to? Hindi po ako umihi sa higaan ha? Ang talas naman ng pandinig mo.
Hindi po, nasaktuhan lang po na papunta ako dito. Kasi naman po itong si Iggy, hindi ako ginising. Munti ka na po tuloy ako maubusan ng almusal. Ginising kita, hoy. Tulog mantika ka lang kasi. Sister Jane, kain na po kayo. Doon po muna kami ni Franz para kumain. Sige, kumain na lang muna kayo doon. Lumalamig na din naman yung sabaw eh. Hindi na magandang higupin yan. Mamaya na ako. Kasabay ng ibang sister dito. Tumango ako at nagpaalam kay Sister Jane. Kumain kami ng sabay ni Franz, kasama ang iba pang mga bata. Sa buong maghapon, hindi namin nakita si Shaira. Kaya naman ang hapon na yon, sinubukan kong maglibot sa paligid ng apartment. Doon ko lang napansin na ang ibang kwarto pala ay malalaki kung nasaan ang mga bata. Habang iilan lang ang kwarto na katulad ng sa amin ni Franz. Habang nakatingin ako, napaigtad ako dahil may malamig na kamay ang humawak sa akin. Ikaw pala. Nagulat ako doon ah. Akala ko kung ano na yung humawak sa akin. Nga pala, ayos ka lang ba? Bakit ang lamig ng kamay mo? Nilalagnat ka ba? Ayos ka lang ba? Wala akong gagawin sa'yo. Titignan ko lang kung may sakit ka ba. Ayos lang po ako. Sigurado ka ba dyan? Sobrang lamig ng kamay mo eh. Sige na, patingin ako. Kumain ka na ba? Baka gutom lang yan. Katatapos ko lang pong kumain. Ano po bang ginagawa ninyo dito? Pangbabae lang po ang parte ng apartment na to eh. Bawal po kayo dito. Pasensya na. Wala naman akong gagawing masama sa pagpunta ko dito. Gusto ko lang tignan ng paligid. Bakit po? Bago lang po ba kayo dito? Hindi. Matagal na ako nakatira dito. Simula nung bata ka pa lang. Kaso palagi lang ako nasa loob ng kwarto ko. Talaga po? Hindi ka po nakikipaglaro sa mga kasama mong bata? Hindi. Ano kasi, kaunti lang kami noon. Saka puro kubo lang ang tinitirhan namin. Hindi ganito kalaki na may sarili tayong kwarto. Noong nag-aaral ka, wala ka po bang kaibigan noon? Meron naman pero hindi din nagtatagal. Kapag nalalaman nilang wala akong magulang, iniiwasan nila ako. Oh, anong iniisip mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Wala po. Umalis ka na po. Baka makita ka pa po nila sister dito eh. Iniisip mo bang pareho tayo ng pinagdaanan? Hindi po. Mukha ka naman pong mabait eh. Magaling at gwapo ka po. Sigurado akong gusto ka ng mga tao kahit wala kang magulang. Ako po, masama ang ugali ko eh. Kaya wala pong nakikipaglaro sa akin. Kahit yung mga kapareho ko pong walang magulang. Mga bata pa sila. Hindi nila masyadong naiintindihan ng bagay-bagay. Mas magandang makipag-usap sa mga mas matanda sa'yo o mga kaedad mo para maintindihan ka. Ang ilang kaedad ko naman po inampun na. O kaya naman, binawi na po ng mga magulang nila. Tapos ang ilang mga sister dito ayaw sa akin. Mga natatakot sila. Talaga? Sa bagay, hindi ko naman sila masisisi. Nakakatakot po ba talaga ako? Hindi biro lang yun. Masyado ko namang paniwalain. Alam mo, sa susunod, sumabay ka sa amin ni Franz. Sigurado ako magkakasundo kayo nun. Talaga po? Pwede po ba ako sumabay sa inyo? Oo naman. Ituring mo na kaming kuya mo para matutunan mo ding makasama. Nag-aaral ka na ba? Ay, hindi po eh. Sabi po ni sister, pag-aaralin niya daw po ako sa elementary school dito sa baryo. Pero natatakot po ako. Baka may gawin po akong hindi maganda doon. Pero hindi ka naman gagawa ng masama kung hindi sila ang mauna, di ba? Kaya kung hindi ka nila sasaktan, hindi ka din gagante, tama ba ako? Tumangulang si Shaira at hindi na nagsalita. Kinulit ko pa siya para magkwento, pero mukhang nahihiya siya. Nirespeto ko na lang. Tutal, ngayon pa lang kami nagkausap ng ganito. Lumipas ang mga araw at naging mas malapit kami ni Shaira. Palagi siyang sumasama sa amin ni Franz. Tuwing kumakain kami o kaya naman ay nagdadasal. Minsan,
ay nasa maliit na library kami para turuan siyang magbasa. Isang hapon, habang naglalakad kami papunta sa harap ng simbahan para tumulong maggamas, may bumagsak na isang patay na ibon. Nakakagulat. Saan naman galing ang patay na ibon na yan? Shaira, uy! Huwag kang lumapit, baka may sakit yan, mahawa ka pa. Mukhang may bumaril sa kanya. Tignan mo yung hita niya. Nandiyan pa yung bala ng isang sumpak. Hoy Shaira, huwag mo nang hawakan. Hindi man lang natakot si Shaira, no? Daig pa lalaki sa lakas ng loob. Kumabi! Ano sabi mo? May binubulong ka ba, Shaira? Wala po. Ang sabi ko po, kawawa yung ibon. Mukhang nalason siya. Paano mo naman nalaman yun? Hindi ba yun ang sumpak? Tama sa paa niya yung kinamatay? Ay, hindi. May lason po ang sumpak na tumama sa hita ng ibon. Kaya po siya namatay. Hindi. Teka, sadali, seryoso ba? Pag-aawayin yung dalawa kung anong kinamatay ng ibon na yan? Hindi. Ang sinasabi ko, Anong sinasabi mo, Shaira? Kanina ka pa bumubulong. May sama ka ba ng loob sa amin? Wala po. Tinatawag na ako ni Sister Jane. Sandali lang po. Pupuntahan ko po muna siya. Hoy, magdahan-dahan ka naman. Baka mamaya madapa ka, Shaira. wala, hindi ka naririnig. Mukhang masaya siya ngayon, no? Yun na nga eh. Bakit mo masaya pa siya habang may ibong patay na bumagsak sa harapan niya? Hindi ba nakakapagtaka yun? Oo nga, no? May mga sinasabi din siya kanina. Ano kaya yung binubulong niya? Hindi ko nga din naintindihan. Bakit parang natatakot na ako kay Shaira? Hindi naman siya nanakit, di ba? Hindi nga, pero mukhang may kaya siyang gawin na hindi kayang gawin ng ordinaryong bata. Ano ka ba naman? Alam naman nating dalawa kung anong kaya niyang gawin, di ba? Kaya nga siya iniiwasan ng ibang bata pero, di ba, usapan nating tratuin natin siya ng normal at hindi naiiba. Tutulungan natin siyang makisama tulad ng gusto ni Sister Jane. Oo na, hindi lang maiwasang makaramdam ng takot. Baka Tama na. Kung ayaw mo siyang makasama, ayos lang. Basta ako, kikilalanin ko siya ng mabuti. oo na, sige na. Alam ko namang ligtas ako basta kasama ka eh. Gagawin mo pa akong tagabantay mo. Diyan ka na nga, tutulong ako maglinis. Ako din, gusto ko din tumulong. Sandali, hintayin mo naman ako. Tumulong kami sa paglilinis ng paligid bago magdilim. Pagkatapos ay naglinis lang kami ng katawan at sabay nang kumain. Kasabay din namin si Shaira. Pagkatapos kumain ay nagpahinga lang kami sandali at pumasok sa kanya-kanyang kwarto para matulog. Pero ako, nag-aral muna ako bago simulan ang kailangan kong gawin. Kumuha ako ng jacket. Bago ko pihitin ang doorknob, ay may humawak sa balikat ko. Napabuntong hininga ako bago humarap sa kanya. Ano ba yun? Saan ka na naman pupunta, ha? Ha? Alam kong umalis ka tuwing ganitong oras. Akala ko noon nagbabanyo ka lang pero nakapagtaka na palaging ganitong oras. Ano yung pag-ihi mo? May schedule? Wala, bumalik ka na sa pagtulog mo. Sandali lang naman ako, babalik din agad ako. Sabihin mo nga sa akin, anong ginagawa mo? Ginagawa saan? Wala akong ginagawang masama kaya wag mo akong tignan ng ganyan. Patay mo yung ilaw. Baka mamaya mapansin nila sister, nagising pa tayo. Sabihin mo muna sa akin kung anong ginagawa mo ng ganitong oras. Mamaya ko na ipapaliwanag pagbalik ko. Ha? Sige na. Kung gusto mong sumama, sumunod ka ng tahimik. Kung ayaw mo naman, maiwan ka dito at maghintay. Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa'yo, nagmamadali ako. Binuksan ko ang pinto at naglakad palabas. Magsasalita pa sana si Franz habang nakasunod sa akin nang takpan ko ang bibig niya. Saka kami naglakad ng tahimik. Nagsenyas pa ako sa kanya na huwag maingay. Pagdating namin sa likod ng banyo, kitang-kita ko ang nilalang na bagong dating sa harap ni Shaira. Nagulat ako, kaya naman nagmamadali kong kinuha ang bato at pinagbabato ito. Inaawat ako ni Shaira pero hindi niya ako kinakaya. Si Franz naman ay tinulungan akong batuhin hanggang sa mawala ito sa aming paningin.
Mabuti naman at nakaalis na siya. Shaira, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ano ba kasi ginagawa mo ng ganitong oras? Bakit nandito ka pa sa labas ha? Ayos lang po ako. Hindi niyo naman po kailangan mag-alala sa akin eh. Pasensya na po kayo ah. Mukhang naabala ko po ang pagtulog ninyo. Ano ba ginagawa mo dito ng ganitong oras? Nagbanyo. Oo po, tama. Nagbanyo lang po ako. Mauna na po ako ah. Baka hinahanap na po ako nila sister ngayon. Mukhang takot na takot talaga siya. Kung hindi tayo dumating, ano na lang kaya ang nangyari sa kanya? Sa tingin mo, anong klaseng nilalang ang binato natin? Ikaw, sa tingin mo ba sasaktan talaga siya ng nilalang na yun? Ha? Pero ikaw ang naunang bumato sa aswang na yun. Oo, akala ko kasi sasaktan siya pero habang inaawat ako ni Shaira, napansin kong may kakaiba. Sinasabi mo bang ang aswang na yun ay boyfriend ni Shaira? Hindi mo ba nakita yung mukha niya? Hindi, medyo malabo nga eh. Babae yun, kaya imposibleng boyfriend ni Shaira. Ha? Hayaan mo na. Halika na, bumalik na tayo sa kwarto natin. Ha? Hindi ba may pupuntahan tayo kaya tayo nandito? Ayos na. Sabi mo nga sa akin, si Shaira lang ba pinuntahan mo? Sinusundan mo ba siya? Ibig sabihin alam mo tungkol sa aswang na yun? Wala akong alam tungkol sa aswang na yun. Ngayon lang din ako nakakita ng aswang, no? Pero bakit hindi ka nagulat sa nakita mo? Ang tapang mo nga kanina. Huli na nga nang makatulong ako sa iyo eh. Lumaki tayo sa mga kwentong aswang kaya hindi na ako nagulat nang makita siya. Pero hindi mo pa din sinasagot ang tanong ko. Si Shaira nga ba ang pinunta mo dito? Napapansin ko naman ang mga kilos mo. Hindi ko lang binibigyan pansin pero ngayon sobra na akong nagtataka. Ano ba talaga meron kay Shaira? Naalala mo nung una natin siyang nakita. Yung mga bagay na kakaiba sa kanya. Inalam ko yun mula noon. Kaya ba kinakaibigan mo siya? Mabait naman si Shaira. Hindi naman siya mahirap pakisamahan, di ba? Alam mo yun, sadyang may mga weirdo lang siyang ginagawa. Gusto kong malaman kung sakit ba yun o talagang kakaiba siya. Ngayon ba iniisip mong aswang siya? Ayokong isipin na ganun na nga pero kasi mukhang mahalaga sa kanya ang nilalang na yun. Ayaw niyang masaktan ko kaya inaawat niya. Kung nanay niya yun, ibig sabihin aswang din si Shaira? Hindi pa din tayo sigurado kung nanay niya nga yun. Pero pwede kaibigan niya. Naalala mo? Lahat ng bata dito ayaw sa kanya. Maging ang mga baguhang madre ay takot sa kanya. Kaya siguro nagkaroon siya ng kaibigang aswang pero ang inaalala ko lang, paano kung inuuto lang siya? Sinasabi mo bang pwedeng nasa delikadong sitwasyon tayo? Na kahit anong oras pwedeng salakayin ng mga aswang ang lugar natin sa tulong ni Shaira? Pero ang aswang ay takot sa simbahan. Kaya niya ginagamit si Shaira. Oo nga no. Pwedeng gumawa ng paraan si Shaira para ibigay isa-isa ang mga bata dito sa mga aswang. Kailangan nating ipaalam ito kina Father James at Sister Jane. Huwag kang magpadalos-dalos. Wala pa namang ginagawang kakaiba si Shaira. Hindi pa din nakakakita ang mga bata dito ng aswang. Ang sinasabi mo ba, ikikilos lang tayo pag may nasaktan na? Hindi sa ganun. Siyempre hindi natin ipapahamak ang mga taong nandito. Ang akin lang, kailangan nating malaman kung totoo ba itong iniisip natin sa totoong nangyayari. Mamaya, hindi naman pala talaga ganun ang plano. Paano kung mabuting aswang palang kaibigan ni Shaira? Wala tayong matibay na ebidensya. Kaya mas mabuting pagmasdan muna natin ang lahat. Susubukan ko din magpahiwati kay Sister Jane bukas ng umaga. Sabagay, may punto ka. Sandali, ako magsasarado niyang pinto. Mamaya niyan, maluwag pa lang pagkakasara mo tapos may aswang na pumasok. Naku, hindi pwede. Kailangan ko pang maging magaling na mga awit. Sira, manahimik ka ha. Huwag mong babanggatin lahat ng alam mo kahit kanino. Kapag nalaman ko, hindi na kita sasabihan ng mga sekreto ko. Sige na, umakyat ka na at matulog. Hindi ko alam kung makakatulog ako nito eh. Matulog ka na, huwag kang pasaway. Patuloy pa din sa pangungulit si Franz, pero hindi na ako nagsalita. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Kinabukasan, araw ng linggo, kaya naman sobrang abala sa loob ng simbahan. Mga taong simbahan ang karaniwang laman ng unang misa. Tuwing 10:00 naman ay ako ang sakristan at si Franz ang isa sa mga nakalinya sa choir. Sa buong maghapon, naging abala kami na karaniwan sa ganitong araw. Habang nagpapahinga ako sa gilid, nang makita ko si Shaira na may hinahabol. Isang tutubi na lumilipad sa maliliit na damo.
Shai! Halika dito! Ako nang huhuli. Magaling ako dito. Tignan mo. Oo, di ba? Huli! Ang galing kuya! Salamat po! Nga po pala. Ano po palang dahilan bakit mo po ako tinawag kanina? Hindi ka kasi sumabay sa amin kanina. Bakit? May problema ba? Nako, wala po. Kanina po kasi tinuruan ako nila Sister Magdasal. Tapos may kinausap po kaming guro sa paaralan ng baryong to. Pinakilala po ako doon, tapos pinabasa na din. Kapag magsisimula na ang klase, ililista na daw po nila ako. Talaga? Mag-aaral ka na? Maganda yan para mas lumawak pa ang kaalaman mo sa bagay-bagay. Nga pala, anong oras na? Hindi ba dapat naglilinis na kayo ng katawan at naghahanda para sa hapunan? Madami po akong nakain kanina pong merienda, kaya naglakad-lakad po muna ako. Hanggang sa nakita ko po yung mga tutubi kahit madidilim na. Kaya naman pala, hindi nga magandang matulog sa gabi kapag busog. Nga pala, pupunta ka ba ulit sa likod? Po? Yung kwarto mo at ang mga bata ay nasa kabila, meron ding banyo doon. Kaya nakakapagtaka kung bakit nasa likod ka ng banyo sa kabilang banda. Kung hindi sasadyain, hindi ka makakarating doon, di ba? Si Kuya Franz po, tinatawag ka po yata. Hayaan mo siya. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Medyo nag-aalala kasi ako sa'yo. Huwag mo sanang isipin na hinuhusgahan kita ha. Kung hindi po, ano po pala? Ganito kasi yun, Shaira. Alam ko naman na pwede tayo magkaroon ng kaibigan sa labas na itong simbahan at maliit na bahay ampunan. Hindi ko po yung kaibigan. Saka nagulat din po ako nung makita siya eh. Talaga? Bakit parang hindi naman? Ano ba naman yan, Iggy? Kanina pa ako nagtatawag Hindi mo ba ako naririnig? Shaira, hindi ba ako naririnig dito? Wala bang nakakarinig sa akin mula doon? Sinabi ko po kay Kuya na tinatawag mo siya, pero hindi kanya pinapansin. Sandali lang Mauna na po ako sa inyo. Shaira, yung tanong ko! Sa susunod na lang po! Ano ba kasi yun? Bakit tawag ka ng tawag? Relax, hindi mo naman kailangan magalit Ano nga kasi yung dahilan bakit mo ako tinatawag? May nakitang batang duguan sa banyo ng mga bata. Ano? Sino daw? Kamusta? Anong lagay niya? Si Tonton, yung bibong batang lalaki. Naagapan naman ang mga sugat sa katawan niya. Dinala din siya sa bayan kanina pero pinauwi din sila kasi hindi naman daw malalim ang sugat. Ibig sabihin, kanina pa palang umaga nangyari yun? Hindi, kaninang tanghali. Kung kanina pa pala nangyari at nadala sa ospital, bakit nagmamadali at natataranta ka pa? Kasi sabi nila, si Shaira daw ang may kagagawan nun. Paano si Shaira? Anong ginawa niya? May nakakita ba? Wala, pero maliban sa mga bata at mga madre, walang ibang nakakapasok. Isa pa, si Shaira lang ang nakasagutan ng batang lalaki na yun kanina. Nag-away daw sila at halos magsuntukan na. Naawat ka lang daw ng isang madre. Sinasabi mo bang nananakit si Shaira kapag hindi nakukuha ang gusto niya o kaya naman pinipilit siya? Oo, kaya nga naiisip kita Baka mamaya pilitin mong paaminin si Shaira pagkatapos ikaw ang gawan niya ng hindi maganda. Sira, anong magagawa ng isang bata sa akin? Siguro nga walang magagawa ang isang ordinaryong bata sa isang binatang katulad mo. Pero hindi basta-basta si Shaira. Pwedeng may lahi din siya ng aswang. Huwag kang ang ganyan. Hindi nyo dapat tinatanim sa utak nyo ang ganyang ideya. Hindi nyo nakitang ginawa niya kaya paano nyo nasabi lahat yan? Hindi nga namin nakita pero kakaiba ang kamot na nakita sa katawan ni Tonton. Hindi daw masabi ng doktor kung mula sa anong uri ng tao pero base sa tingin ng matatanda dito sa baryo, mula yun sa kalmot ng aswang. Si Shaira lang naman ang alam ko may koneksyon sa mga yun. May nakaalam ba ng tungkol kay Shaira? Wala. Oh, teka, saan ka pupunta? Kakausapin ko lang si Shaira. Bakit? Ano sasabihin mo? Mamaya niyan, ikaw ang saktan nun. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, mauna ka na. Samahan na lang kita. Kung tatanungin ko ng diretso si Shaira, sa tingin mo ba magsasalita siya kung nandun ka? Ay nako, oo na, sige na. Hindi na nagpumilit si Franz. Kaya naman nagmamadali akong tumakbo para hanapin si Shaira. Hindi naman malaki ang likod ng simbahan kung nasaan nakatayo ang maliit na apartment para sa mga ampon ng simbahan. Kaya naman nahanap ko agad siya.
Nang makita niya ako, tumakbo siya papunta sa likod ng gusali. Tinawag ko naman siya habang patakbo siyang sinusundan. Mabuti na lang at mabilis akong tumakbo. Saka naharangan ang harapan niya. Ano ba, Shaira? Bakit pinapahabol mo ako? Mag-uusap lang naman tayo eh. Bakit po ba? Ano po bang kailangan mo sa akin? Ayaw mong umamin kanina nung dinadahan-dahan ko ang pagtatanong. Ngayon, tatanungin kita. Anong kinalaman mo sa aswang na yun? Ginagamit ka ba niya para makapanakit ng mga tao dito? Wala po akong alam sa sinasabi ninyo. Shaira, aswang ka ba? Ano po? Kung hindi ka magsasabi sa akin, mapipilitan akong sabihin ka ng Sister Jane at Father James sa mga nakita ko. Ano po? Palagi kitang nakikitang pumupunta sa likod ng banyo tuwing hating gabi. Sa loob ng isang linggo, wala kang palya sa pagpunta. Kaya ano sa tingin mo ang dapat kong maramdaman? Sinusundan niyo po ako? Kinikilala kita, Shaira. Gusto kong malaman ng lahat na hindi ka masamang bata. Gusto kong tulungan si Sister Jane na maging isang ordinaryong bata ka. Hindi ko naman hiningi yun ah. Hindi nga, pero naaawa ako sa'yo. Alam ko namang mabait kang bata. Alam kong ginagawa mo lang yun dahil wala kang naging kaibigan dito. Hindi po totoo yan. Ilalagay mo sa kapahamakan ng sarili mo at ang mga taong nandito kung patuloy ka makikipagkaibigan sa isang aswang. Tama na kuya. Hindi mo po alam ang sinasabi mo. Hindi, Shaira. Ikaw ang hindi ko alam ang ginagawa mo. Makinig ka kay kuya. Kilala ko ang mga katulad nila. Walang mabuti sa kanila. Oo, siguro nga magandang pinapakita niya sa'yo ngayon. Pero siguradong may kapalit lahat yun. Hindi totoo yan. Mabilis ang pagtakbo ni Shaira papunta sa akin. Hindi ako agad nakakilos dahil sa emosyong nararamdaman ko. Huli na makaiwas ako. Pero natamaan pa din ako sa ulo ng malakas niyang sipa. Unti-unting tumigil ang mundo ko at naramdaman ko ang pagbagsak ko sa lupa hanggang sa nawalan ako ng malay. Minulat ko ang mata ko. Malabo nung una hanggang sa luminaw na. 2 babae ang nasa harapan ko. Mukhang sinusuri ako ng mabuti. Napaatras ako nang makilala ko si Shaira. Anong ginagawa mo sa akin? Nasaan ako? Nandito ka sa bahay ko. Hindi mo kailangang matakot. Ligtas ka dito. Ligtas? Bakit nakagapos ako? Kailangan lang namin gawin yan para hindi ka tumakbo. Kailangan mo mapakinggan ng paliwanag namin. May kinig naman ako. Kalasin nyo na tong tali ko. Hayaan mo muna kami magpaliwanag. Pagkatapos, pakakawalan ka namin. Anong lugar po ba ito? Sa bundok. Ano po? Nasa bundok po tayo ngayon. Pero napakataas ng bundok na malapit sa simbahan. Kaya paano po kayo umakyat ng buhat ako? Ako si Marta, isang mandurugong aswang. Ano? Sandali lang naman po. Alam ko pong may kaibigang aswang si Shaira pero hindi po yung babae. Lalaki yun dahil sa braso niya. Lalaki ang itsura ng braso niya kapag nagbago siya ng anyo. Saka hindi ko nga siya kaibigan. Paulit-ulit ko pong sinasabi nagkakamali ka eh. Bakit pa ayaw niyong makinig? Ha? Paano ka naging ganyan magsalita? Napakadaldal mo pala. Ako ang nanay niya. Ano po? Ibig sabihin tamang unang teorya ni Franz. Nanay nga niya ang kausap niya. Pero kung kayo nga po ang nanay niya, bakit hindi po kayo kilala ni Sister Jane? Sinabi din po nilang walang kamag-anak si Shaira simula nung nakita siya sa gate ng simbahan. Tama yon. Hindi pwede maging aswang si Shaira. Kaya nang isinilang ko siya, agad kong naisip na iwan siya sa baryo kung saan ang mga simbahan ay nagkukup-kup ng mga bata. Hindi po napipigilan ng pagiging isang aswang. Nagkakamali ka. Siguro nga ay aswang ako pero hindi ang tatay niya. Isa pa, kapag malapit ang isang aswang sa simbahan, makakaya niyang kontrolin ang sarili niyang kakayahan. Pwede siyang mabuhay nang hindi ginagamit ang lakas niya sa inosente. Hindi siya nananakit ng kahit sino. Pero mahihirapan po siya. Tama ka. Mahihirapan ang isang aswang na kontrolin ang kakayahan niya pero may isang paraan.
Kailangan niyang tanggapin na isa siyang aswang at panilayan ito ng mabuti. Kung ganun, hindi po ba dapat kayo nagpalaki sa kanya? Kayo ang may kaalaman sa kalagayan niya. Kayo ang makakatulong sa kanya na tanggapin niya ang sarili niya. Hindi yun ganun kadali. Lalo na't hinahanap na ako sa amin. Gusto ng pamilya ko na mag-anak ako na mag-anak hanggang sa isilang kong magiging pinakamalakas na aswang sa angkan namin. Hindi ako baboy para mag-anak ng marami. Kaya ko mang pagalingin ng mas mabilis ang sugat ko. Pero gusto kong mabuhay ng normal. Kung nagtatago po kayo, hindi pa din po kayo namumuhay ng normal. Isa pa, naging mahirap ang buhay ni Shaira dahil iniwan niyo siya. Hindi ko siya kailanman iniwan. Palagi lang akong nakabantay sa kanya. Sa totoo lang po, naiintindihan ko po kayo. Buong puso ko pong nauunawaan ang sitwasyon niyo pero ano po bang gusto niyong mangyari? Madami. Pero isa lang ang gusto kong hilingin sa iyo. Ipagpatuloy mo ang paggabay kay Shaira at huwag ipagkalat ang tungkol sa akin at kung ano siya. Wala pong sekreto na hindi mabubunyag. Katulad po niyan, nagkakaroon ng sakitan sa apartment ng mga bata at si Shaira ang tinuturo. Isa pa, hindi makapasok si Shaira sa simbahan. Sa ngayon, iniisip lang ng mga bata na demonyo siya. Kung lumaki at magkaisip ng maayos ang mga yon, hindi malayong isipin nilang aswang si Shaira. Kumikilos naman ako para hindi matuloy yun. Gusto kong kunin si Shaira kapag natapos na ang ginagawa ko. Bigyan mo lang ako ng oras. Itago mo lang ang lihim namin. Tatanawin kong utang na loob yun. Sandali po. Shaira, ikaw ba ang nanakit kay Tonton? Bakit ka naman po gagawin yun? Ikaw lang ang nakasagutan ni Tonton kanina. Kaya niisip nilang gumanti ka sa kanya. Hindi po totoo yan! Baka may kumukontrol kay Shaira. Ano po? Palagi akong nakabantay sa kanya. Nakikita ko kung paano siyang manakit noon. Walang masamang personalidad sa pagkatao ni Shaira, kaya pakiramdam ko may nakakaalam na aswang siya. Ginagamit siya ng mga yon. Kaya naman napapadalas ang pagpunta ko para matignan siya. Tama nga ako. Nasa kapahamakan kaming lahat. Nasa paligid lang ako. Puprotektahan ko kayo mula sa mga nagtatangka. Ang nangyari kay Tonton ay posibleng gawa ng iba para isipin ni Shaira na siya. Kapag ganoon, lalong lalayuan ng mga bata si Shaira. Iniisip nila magiging aswang si Shaira kapag nag-iisa. Kailangan itong malaman nila, Father. Kailangan mapaghandaan namin ito bago pa may mangyari. Hindi! Kaunting oras lang ang hinihingi ko sa iyo, Iggy. Hindi pwedeng may makaalam, lalo na mga nasa posisyon. Pwede kasing may iba silang agenda. Alam mo naman ang mundo. Wala lang akong tiwala sa iba. Hindi ako nakapagsalita. Hindi kasi ako sigurado sa kung ano ang dapat kong gawin. Habang tahimik ako, naramdaman kong unti-unting kinalagan ang pagkakatali ko. Tumayo ako at naglakad palabas. Kita ko ang taas ng kinatatayuan namin. Hahakbang na sana ako pababa nang hinawakan ako ni Aling Marta. Itinabi niya ako kay Shaira. Pagkatapos ay humakbang siya ng konti. Unti-unti siyang nagbago sa harapan ko. Siya nga ang halimaw na binato namin noon ni Franz. Pagkatapos niyang magpalit ng anyo, hinawakan niya kami ni Shaira at mabilis kaming naglakad na parang lumilipad. Sa lakas ng hangin na sumasalubong sa amin, ay napapikit na lang ako. Hanggang dito ko na lang kayo pwedeng ihatid. Ang mga madre sa apartment ninyo, siguradong mga gising pa. Baka nga hinahanap na kayo. Aasahan kita, Iggy. Pasensya na kung nasaktan ka kanina. Sige po. Maraming salamat po sa pagdating niyo. Bakit mo pala ako sinipa kanina? Ayaw mo po kasi makinig sa akin eh. Kahit sabihin ko pong nagkakamali ka, pinaniniwalaan mo lang kung anong teorya mo. Kahit na. Paano kung wala doon ng nanay mo, edi napahamak ka? Nag-aalala ka po ba? Ibig sabihin, tutuparin mo ang gusto namin ni nanay?
Basta ipapangako mong hindi ka mananakit. Naniniwala akong may kakayahan kayong kontrolin ng kakayahan nyo. Opo, pangako ko po yan. Mula ngayon, palagi ka dapat sa tabi ko. Kakain ka kasabay namin ni Franz. Kapag wala kang gagawin, sa maliit na silid aklatan ka pumunta. Nandun ako tuwing 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Testa ko yun eh. Lahat ng bata, pinapatulog ni Sister Jane. Kasama na ako doon, kahit teenage na ako. Ang sabi ko kung wala ka lang gagawin. Bakit pa nagsusungit ka? Kanina naman po parang ang bait-bait mo sa harap ni nanay. Ikaw naman walang galang kanina pero ngayon parang napakabait mong bata. Medyo diskumpiyado na tuloy ako kung tutulungan ko kayo ng nanay mo eh. Ikaw po bahala. Ang sabi ni nanay, hayaan kita magdesisyon at huwag kitang pilitin kung anong gusto mong mangyari. Mauna na po ako. Sandali! Ako na muna ang mauuna. Baka po pag-isipan pa nila kung magkasama po tayong darating eh. Hindi naman po ako napatol sa lolo ko na. Anong sabi mo? Huy, lintik yun. 11 taon lang naman ang tanda ko sa kanya tapos lolo agad. Nang mapansin kong wala na si Shaira, saka ako sumunod sa kanya. Doon ako dumiretso sa likod ng banyo namin. Pumasok muna ako sa banyo para kunwaring umihi bago ako pumunta sa kwarto. Wala pa doon si Franz, kaya naman nagpahinga na lang ako. Nagkunwari akong tulog nang pumasok siya. Lumipas ang mga araw na naging tahimik ulit ako. Nakakasabay ko sila Franz at Shaira sa pagkain. Pagkatapos ay naghihiwalay kami at ginagawa ang aming mga gawain. Tumatambay kami sa gilid habang nagmeryenda na may lumapit sa aking isang lalaki. Manong na ang itsura niya at hinahanap si Sister Jane. Kaya naman sinamahan namin siya. Oh, ikaw pala, Mr. Cesar. Nasabi na po sa akin ni Father James. Pero hindi ko po nakakausap ang bata eh. Ay, sakto, Shaira. Pwede ba tayong mag-usap, ha? Kung aampunin niya po ako, hindi po ako papayag. Ha? Akala ko naman gusto mo na magkaroon ng pamilya. Nung sinabi nilang mag-aampun sila, ikaw agad ang pinaalam ni Father. Ayoko po magkaroon ng pamilya. Mr. Cesar, pwede po bang mag-usap muna kami? Wala namang problema sa akin yun pero kahit ano pang pag-uusapan nyo, kailangan ko na umuwi kasama siya. Magwawala ang asawa ko kung hindi ko may uwi ang gusto niyang bata. Nagkasundo na kasi kami ni Father tungkol dito eh. Mawalang galang na po sa inyo pero sa pagkakaalam namin, kapag umayaw ang batang magpaampon, hindi siya pwedeng pwersahin kahit ano pa po ang kasunduan nyo. Mr. Cesar, mag-uusap na lang po muna talaga kami ng mga bata. Pasensya na po Sige, pupuntahan ko na lang muna si Father James. Hindi na kailangan. Nandito na ako. Anong problema dito? Ay, nandito po pala kayo. Bakit nandito kayo dalawa? Si Shaira lang ang kailangan dito eh. Napadaan lang po kami. Saktong kasama namin si Shaira eh. Paano po? Mauna na po kami ni Franz. Magandang araw po ulit sa inyo. Mauna na kami. Kuya, huwag niyo po akong iwan dito. Hindi pa ako pumapayag magpaampon. Dito ko na lang muna. Kakausapin lang kita, Shaira. Hindi pa po kasi niya alam eh. Kakausapin ko lang po muna siya. Ayos lang po ba? Kahit sandali lang po. Iyan ko nga po magpaampon eh. Shaira, sandali lang. Mag-usap tayo. Ako na po muna ang habol at may kipag-usap sa kanya. Oo nga po, malapit po kami sa isa't isa. Siguro po ay nabigla lang siya kaya pwede po bang kausapin po muna namin? Sige kung ganun. Ako na lang muna bahala dito. Nagpaalam kami sa dalawang matandang nasa harapan namin. Saka mabilis na tumakbo papunta sa direksyon kung saan tumakbo si Shaira. Nagpaikot-ikot pa kami bago namin makita si Shaira na nakaupo at nakayuko sa kanyang tuhod.
Dahan-dahan kaming umupo at tinabihan siya. Pinaplos ko pa ang buhok niya para pakalmahin. Tumingala naman siya at tumingin sa akin. Mugto ang mata niya at halatang ayaw niyang magpaampon. Mukhang mayaman si Mr. Cesar. Ayaw mo ba magkaroon ng magandang buhay? Oo nga, ang mga naampon ng mayayaman nakakapag-aral sa malalaking eskwelahan. Nagkakaroon sila ng magandang buhay at nakakabalik dito. Yung iba pa nga, nagbibigay ng donasyon dito eh. Ano bang nasa isip mo? Gusto mo ba ako lang ang kausap mo? Ano? Bakit naman ayaw mo sa akin? Hindi naman ako magdadaldal eh. Natatakot yata sa'yo si Shirey. Pwede bang iwan mo muna kami? Bantayan mo muna kung may paparating na tao. Ano ba yun? Naging gwardiya pa nga ako. Oo na po, ito na. Paalis na. Wala na si Kuya Franz mo. Ano bang dahilan mo? Bakit nagalit ka? Sinungaling kasi si Father! Ano? Ano ibig mo sabihin? Narinig ko na nag-uusap silang dalawa nung manong na yun. Binayaran niya si Father kapalit ang isang bata. Alam kong hindi nila dadaduhin ng tama ang mga bata nga ampunin nila. Ano? Hindi ganyan si Father James. Sabi na hindi mo talaga ako paniniwalaan. Alam ko namang mas naniniwala kayo sa kabutihan ni Father Pero si nanay na ang nagsabi sa akin. Huwag akong papayag na may umampun sa akin dahil babalikan niya ako. Pero paano natin yung sasabihin kay Father James at Sister Jane kung hindi nagpapakita ang nanay mo sa kanila? Hindi ko din po alam. Basta hindi po ako papayag na lumayo dito. Sige, ganito na lang. Kausapin na lang natin ang nanay mo mamaya. Mas magandang humingi tayo ng payo sa isang matanda. Halika, harapin muna natin sina Sister Jane at Father James. Sigurado akong nabastusan sila sa inasta mo kanina. Pero nahihiya po ako Ayos lang yan. Ang mahalaga, alam nating nagkamali tayo at handa tayong itama yun. Sige na, halika na dito. Inalalayan kong tumayo si Shaira. Mabuti na lang at kalmado na siya. Saka sumabay sa akin paglakad. Sinabayan na lang din kami ni Franz ng tahimik. Una naming pinuntahan ang likod ng simbahan at kumatok sa pinto doon. Yun kasi ang kwarto ni Father. Pero wala siya doon. Kaya naman dumiretso kami sa kwarto kung nasaan si Sister Jane. Malayo pa lang kami, ay tanaw na namin silang tatlo na kumakain sa kusina na madadaanan bago ang mga kwarto ng madre. Yumuko kami sa kanila bilang pagbati. Oh, kamusta? Nakapag-usap na ba kayo? Kung ganon, kunin mo na ang mga gamit mo at magpaalam sa kanila, Shaira. Mawalang galang na po, Father, pero pwede po bang bigyan pa natin siya ng oras para mag-isip? Medyo naguguluhan lang po si Shaira sa ngayon. Nako, hindi pwede yan. Patagal na namin na pag-usapan ni Mr. Cesar ang pag-ampon kay Shaira. Akala ko naman sinabi na ni Sister Jane at napag-usapan nyo na tungkol dito. Father, sa totoo lang po, si Shaira na po ang lumapit sa akin noon. Mas gusto niya pong magkaroon ng pamilyang aampus sa kanya kesa manatili po dito, kesa makasakit ng iba. Hindi ba sinabi mo yon, Shaira? Opo. Pero noon po yun. Hindi na po ngayon. Bigyan po muna natin ng konting oras si Shaira. Ihahatid na lang po muna namin siya sa loob ng kwarto niya. Igi, Franz. Ako na lang maghahatid kay Shaira. Mag-uusap din kami Pumayag kami ni Franz sa gusto ni Sister Jane. Dahil nakatingin lang ang dalawang lalaki sa harapan namin, nagpaalam na lang din kami sa kanila. Maghapon kaming hindi nag-usap ni Franz. Nag-isip kami ng pwedeng maitulong, pero mukhang wala na kaming magagawa. Walang babaeng kaedad si Shaira, kaya siguradong hindi sila makakahanap ng pwedeng ipalit. Kung lalaki naman, 8 taong gulang ang pinakamatanda. May posibilidad pa ding hindi pumayag si Mr. Cesar o ang asawa niyang ito na lang kesa si Shaira.
May naisip ako. Ano? Ano ginagawa mo? Bakit kailangan mo pang isarado ang pintuan? Grabe naman ba yung ideyang yan? Kasi ganito yan. Paano kung itakas natin si Shaira? Ano? Sira ulo ka ba? Kaya na natin kumitang dalawa ng pera. Pwede tayo magtrabaho para kumita ng pera. Kahit pansamantala lang. Tapos, bumalik tayo kapag humupa na ang usaping ito. Wala tayong pagdadalhan sa kanya. Huwag tayong magpadalos-dalos. May pangarap tayong dalawa sa lugar na to. Huwag nating itapon yun dahil lang sa pangingialam. Tinutulungan na natin siya. Kung wala tayong magagawa, ibig sabihin lang nun na hindi tayo ang tamang taong makakatulong sa kanya. Nakalimutan ko nga pala. Masyadong matuwid kang mag-isip. Siguro nga, tama ka. Kung hindi tayo babaluktot, wala tayong magagawa. Mag-isip pa tayo. Huwag ka mag-isip ng ikakasama nating lahat. Mag-isip ka ng tama at makatwiran. Ikaw ba? Wala ka bang naiisip? Kanina ka pa nag-iisip ah. Wala pa. Kuya! Kuya, tulong! Si Shaira! Tabi, ako na magbubukas ng pinto. Ano nangyari? Bakit ka natataranta? Takot na takot ka din. May nasaktan ka ba? Wala po. Yung lalaking gustong umampun sa akin. Pinipilit niya po si Father James. Kaya yun, wala nagawa si Sister Jane kundi ibigay ako. Ano? Siguradong may malaking perang sangkot dito kaya niya nagagawang mapasunod si Father. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Hindi ganong klaseng tao si Father. Alam mo yan. Yun lang talaga ang naiisip kong dahilan. Mahalaga ang mga bata dito kina Father at Sister Jane. Alam nating sila ang sinusunod ng lahat kaya hindi sila gagawa ng desisyon na hindi makatwiran. Ano pa man yan, hindi natin kailangang husgahan sila. Nga pala, Shaira, hindi ka namin pwedeng itago dito. Makikita ka pa din nila at hindi sila titigil dahil lang dyan. Tatakas ako. Ano? Bakit mo naman naisip yan? Si nanay na po ang bahala sa akin. Kailangan ko lang pong tumakas para hindi mapunta sa lalaking yun. Sabi ni nanay, kahit anong mangyari, hindi po ako pwedeng mapunta sa kanya. Kaya ka po ako napunta dito para humingi ng tulong. Sa labas, nandun lahat ng mga bata kasama si Mr. Cesar. Si Sister Jane pumunta sa kwarto ko. Mabuti na lang at nasa banyo ako nun. Nang marinig ko ang ibang madre. Nang lumabas sila, saka lang ako nagkaroon ng pagkakataong mapunta dito. Wala na tayong oras. Nakabantay naman ng nanay mo, di ba? Tutulungan ka namin ni Franz na lumabas dito pero sa likod ng banyo. Titignan ko kung may tao doon. Kapag wala, sisenyas naman ako. Sige, pumasok ko muna dito sa silid, Shaira. Hintayin natin si Franz na bumalik. Ako naman ay magbabantay dito sa labas at kunwari magbabasa lang ng libro. Oh, sige po. Nagpalakad-lakad ako pabalik-balik sa labas ng pinto habang nagbabasa. Mabuti na lang at oras ng hapunan ngayon. Kaya naman walang masyadong tao sa mga kwarto. Ilang sandali lang ay sumenya si Franz. Hindi pa gaanong nagdidilim, kaya hindi kami nahirapan. Pagdating namin sa gubat ay wala doon ang nanay ni Shaira. Kaya naman hindi namin siya iniwan at nagtatakbo lang para hanapin ito. Habang ginagawa namin yon, hindi ko namalayan na may masasalubong kami. Mukhang tao siya, pero mahaba ang pangil niya at ang mga kuko. Anong ibig sabihin nito? Father James? Bakit ka may pangil at mahaba ang kuko? Father James, ano po bang nangyayari? Anong ginagawa niyo? Bakit niyo tinatakas si Shaira? Sa inyo siya balak talhin. Itatakas lang po namin siya para ibigay sa nanay niya. Mas mabuting doon po siya mapunta kaysa sa ibang tao. Wala siyang ibang pamilya. Sa goal pa lang siya nung napunta siya dito. Sa loob ng mahabang panahon, walang pumunta para hanapin siya. Kaya paano mo nasabi yan? May pamilya po siya, totoo po yun. Kaya huwag niyo po siyang ibenta sa lalaking kasama niyo. Anong sinasabi mo? Hindi ko binibenta ang mga bata sa simbahan. Ang asawa ni Mr. Cesar ay may sakit sa pag-iisip. Kaya si Shaira ang napili. Kung magbigay sila ng malaking donasyon, hindi ko kasalanan yon. Tama naman po kayo pero kasalanan ng pagpupumilit sa bata na ayaw magpaampon. Halika na, Shaira. Hinihintay ka na ng asawa ko.
May ina siyang naghihintay. Hindi po siya pumapayag. Gusto niyo ba talaga magalit ako? Tigilan mo ang anak ko! Kapag ayaw niya sumama, huwag mong pipilitin! Huminaho ka! Sino ka ba para mag-ialam? Manahimik ka! Huwad kang pare! Ginagamit mo ang mga bata para sa masama mong plano! Bitawan mo ako kung ayaw mo. Manahimik ka! Mga sabwatang aswang kayong dalawa! Aswang? Aswang daw. Manahimik ka muna. Makinig tayo at protektahan si Shaira. Tigilan na ninyo ang ginagawa ninyo. Pwede naman kayo mamuhay bilang taong may kakayahan lang. Kaya ba nagpabuntis ka sa tao at iniwan ang angkan mo? Ako ang pinakamalakas sa aswang ng angkan natin. Pero hindi ko hahayaang madamay ang anak ko. Walang diya ka! Sana pala pinatay na kita. Kung makapagsalita ka, akala mo kaya mo kong patayin. Kanina ka pa nagpupumiglas pero hindi ka makatakas. Mas malakas ang dalawa kesa sa isa. Baka nakakalimutan mo, may anak ako. Kahit anong oras, pwede ko siyang gawing aswang. Gawin mo. Akala mo ba'y mahina siya? Hayaan mo ako, Shaira! Huwag kang lalapit. Iggy, pigilan mo siya! Opo, Shaira, halika dito. Hindi! Dalawa sila! Hindi yan kakayanin ni nanay! Kung lalapit tayo, magiging pabigat lang tayo. Mas mabuting magtago. Ano ba to? Ang bilis nila. Dugo ang tumatalsik pero parang magic lang nawawala. Manahimik ka lang. Mamaya ko ipapaliwanag. Pero paano? Aswang ang pare. At ikaw, Shaira, bakit hindi ka nakakahawak sa simbahan? Dahil malakas ang lahing pinagmulan ni nanay at anak ako ng tao. Hindi ka demonyo. Aswang ka pala talaga. Oo, kaya wag na po kayong magulat. Tignan mo, nasaksak si nanay pero tumatayo pa din siya. Huwag kang lumapit. Kung aswang si Shaira, siya lang ang makakatulong. Bakit mo siya pinipigilan? Dahil gusto ng nanay niya na manatili siyang tao. Pero ngayon, siya lang ang may laban. Hayaan mo na siya. Kuya Iggy! Kuya Franz! Ang dami na po nilang dumarating! Ang kanyo yata yung mga yan. Halika na, Iggy. Tumakbo na tayo. Kuya! Hindi po natin pwedeng iwan si nanay! Papatayin nila siya! Sige na, Franz. Kung gusto mo tumakbo, tumakbo ka na. Pero mas mabuti, magsama-sama tayo para maprotektahan ng isa't isa. Poprotektahan ko po kayo! Anong ginagawa mo? Bakit mo kinakagat ang braso mo? Lumayo ka, Iggy. Baka saktan ka niya. Kailangan ng dugo ko para ako ang puntarihin nila. Sa ganun, mabubuhay ang aswang kong lakas para maprotektahan kayo. Lintik, paparating na sila. Iggy, halika na. Ako na pong bahala sa inyo! Anong kaya mong gawin? Bago pa man makasagot si Shaira, ay may isa nang sumugod sa amin. Agad kong sinipa ang maliit na kahoy sa paa namin paangat at hinawakan ito para ihampas sa aswang. Umurong naman ito sa lakas ng puwersang binigay ko. Sunod-sunod ang pagdating ng mga aswang sa paligid namin. Halos hindi na din namin makita ang mga naglalaban na sina Aling Marta, Mr. Cesar at Father James. Napayuko kami nang may sumunggab sa amin na 4 na aswang na lalaki. Yun nga lang, hindi sumabay sa amin si Shaira. Kaya naman nakagat siya ng aswang. Ramdam namin ang sakit habang nakayuko. Kaya naman napasabay kami sa sigaw niya. Unti-unting nagbago ang itsura niya. Naging mas malaki din siya at hindi mukhang bata. Kasunod nun ay pinagsisipa niya ang mga aswang. Sa lakas niya ay isang sipa lang nagiging alipato sa hangin ang mga ito. Suntok, sipa at may pagyakap pa sa leeg ang ginawa niya.
Hangang-hanga kami ni Franz sa paraan ng pakikipaglaban niya. Sa ilang saglit, naubos ang mga aswang. Nagulat kami nang wala na din si Mr. Cesar sa paligid at tanging si Father James na lang ang humahawak sa leeg ni Aling Marta. Nagulat kami sa mabilis na pagkilos ni Shaira at sinipa sa ulo si Father James at bumagsak sa lupa. Mabilis naman kaming lumapit para tingnan ang walang malay na si Aling Marta. Aling Marta! Aling Marta, ayos ka lang po ba? Ano nangyayari sa inyo? Malalim ang sugat niya. Hindi niya agad napagaling. Dahil naghihina siya. Hindi siya patay. Sina? Alam ko nagulat ka. Hindi mo na kailangan magsalita. Huminahon ka muna. Nga pala, saan natin dadalhin si Aling Marta? Iaakyat ko siya sa taas ng bundok. Doon sa bahay niya. Para makapagpahinga. Pwede naman po kayong umuwi at magpahinga na. Ikaw, paano ka? Mula na magbagong anyo mo, tumangkad ka at naging ganap na dalaga ang itsura. Pero yan pa din ang mukha mo. May nagbago lang sa katawan. May ginagamit po kasi si Nanay Marta na isang langis. Pinapapagal niyo ng pagtanda ko para hindi maging ganap na aswang. Humahanap po siya ng paraan para makuha ako sa simbahan. Kaya naman pala, pati ang pagtanda mo sa taong anyo ay bumagal din. Ganyan na pala dapat ang itsura mo. Nga pala, anong gagawin mo ngayon? Hindi ka ba babalik sa simbahan? Pwede po bang gumawa na lang tayo ng kwento? Anong sinasabi mo? Hindi natin ipapaalam sa kanila na patay na si Father James? Huwag na pari si Father James. Nagsabi po ni Nanay Marta, huwag po ako magtiwala sa kanya. Palagi niyang nakikita ang mga donasyon. Hindi na pupunta sa simbahan o ampunan. Hindi ko man lang nakita yan noon. Tinitingala ko pa siya. Kaya ako ginusto maging pare. Kaya po hindi po nating pwedeng ipaalam na aswang siya. Maraming tao ang hindi naniniwala sa aswang. Tama ka. Pwede nating ipalabas na nakuha ka ni Mr. Cesar at dinala sa ibang bansa. Pagkatapos ay palalabasin nating sumama si Father James sa kanila. Opo, kuya. Kung mag-report sila sa polis, hindi nila iisipin na may alam kayo. Sige. Ikaw pala, babalik ka ba sa simbahan? Palagi ko naman po kayong bibisitahin. Pero tuwing gabi na lang. Mga 2 linggo o 1 buwan. Magpapakita din ako kina sister at ipapakilala si Nanay Marta. Siguradong magugulat silang hindi si Mr. Cesar ang kasama mo. Madali lang naman natin itong malulusutan eh. Gagawin natin ng kwento. Sasabihin kong minaltrato ako at iniligtas ni Nanay Marta. Sige, basta mag-iingat ka lang palagi ha. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Malaking bagay din po ang pagtitiwala at paniniwala mo, kuya. Salamat po. Nagbago ng anyo si Shaira at saka mabilis na binuhat si Aling Marta. Kumaway siya sa amin at umalis. Ako naman ay hinawakan ng kamay ni Franz at inalalayan siya paalis sa paanan ng bundok. Mabuti na lang at walang nakakita sa amin nang dumating sa apartment. Ilang araw pa, may sakit pa din si Franz. Akala nila trangkaso, pero ang totoo, palagi niyang napapanaginipan ng mga aswang. Ito na ang pangatlong pagpunta natin dito sa albularyo. Umaasa kaming naging maayos na si Franz. Opo, mabuti at hindi naghihinala ang mga madre. Mabuti naman. Ang nga pala, si Father James. Hindi na po siya hinahanap ng simbahan. Sa investigasyon, lumabas ang lahat ng kanyang katiwalian. Sa ngayon, pulis na lang ang nag-iimbestiga. Mabuti at hindi kayo nadamay. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo. Salamat din po, kuya. Babalik na po kami bukas. Hoy! Sabi ko nga sorpresa sana yon. Oh, talaga po ba? Sasabihin naming bagong lipat kami. Gusto naming tumulong katulad ng iba. Magandang ideya po yan. Kailangan ko din pong makabawi kina sister at sa ibang mga bata. Gusto kong magpasalamat sa pagpapalaki nila kay Shaira.
Utang na loob ko yon. Kaya mula ngayon, babawi na ako. Natuwa ako sa mga narinig ko. Kahit may hindi magandang nangyari kay Shaira sa loob ng simbahan, hindi sila nagtanim ng galit. Masaya din akong nakahingi sila ng pansamantalang gamot sa albularyo para makapasok sa loob ng simbahan. Hindi din nagtagal ay naging maayos ang lagay ni Franz. Bumalik siya sa pagiging masiglan niyang bata. Sister Jane, saan ko po ilalagay ito? Gilid mo na lang dyan. Ibagay mo ha. Iharap mo yung magandang dahon. Para hindi nakakahiyang makita ng mga sisimba. Nako, parang di namin alam. Ako, Iggy Pagtigil ka nga sa pang-aasar mo. Alam mo namang madre ako at pari siya. Hindi kami pwedeng magkainlaban, no? Bakit ka po namumula? Oo nga po. Ay, bilisan nyo na nga dyan. Tigil-tigilan nyo na nga yung kakaasar sa akin. Baka mamaya bigla na lang dumating ang bago nating pari na mula pa daw sa Maynila.